hanapin ang poong mahal. Siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo ang makapangyarihang pahayag ni Jesus Nazareno na hindi lahat ng tumatawag sa Kaniya na Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kung hindi yun lamang sumusunod ng kalooban ng Diyos. Napakahalaga po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos dahil dito nakasalalay kung anong uri ng pamumuhay mayroon tayo. Ang pagsunod din sa kalooban ng Diyos ay ang magbibigay sa atin ng tunay na kaginhawaan at kapayapaan sa ating buhay, sapagkat walang taong mapapahamak kung ang kalooban ng Diyos ay sinusundan. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng tamang direksyon at pananaw sa buhay kung ang kanyang inspirasyon ay ang pagsunod sa kalooban at utos ng Diyos. Kaya nga po ang matalino na binanggit sa Ebanghelyo, nagtayo ng kaniyang bahay na pundasyon sa bato. Noong dumating ang bagyo at ang baha, kapansin-pansin na ang bahay niya ay nanatiling matatag. Mga kapatid kay Kristo,
inaasahan din tayo na maging matalino sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ay marunong sumunod, pagkakalooban tayo ng Diyos ng tunay na karunungan. Magkakaroon tayo ng tamang pagpapasya at nakakasiguro tayo na hindi tayo maliligaw ng landas. Kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos, pagpapalain niya tayo. Kung tayo ay susunod sa kaniyang pinag-uutos, mamumunga ang lahat ng ating pagsasakripisyo at paghihirap. Kung tayo ay laging susunod sa Kanya, magiging mabuti at maayos ang takbo ng ating pamumuhay. Minsan na nga pong sinabi ni Propeta Isaías, matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano, matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pinto upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at sumusunod sa iyo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ibuhos po natin ang ating pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating mga sarili o sa ibang tao. Kapag sa Diyos tayo nagtiwala at Siya ang ating susundan, sigurado iyon, hinding-hindi tayo mabibigo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.